ganun din siguro ang nangyayari diyan kay Senador Risa. May mga mayors, mga governors na humingi sa kanya na tulungan namang mapunduhan yung kanilang mga projects sa mga probinsya nila. At pagdating ng budget sa Senado, syempre nakikita yun, wala yan dun sa NEP. Ibig sabihin siguro yung mayor or governor hindi naman nailagay doon sa NEP, So lumapit siya ngayon kay Senador Risa para ito ang makatulong na maihabol naman yung hinihingi nilang project. Na ginawa naman ni Senador Risa as amendment sa NEP kasi wala doon eh. Pero hindi yun patago. Hindi yun insertion. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Kumbaga, normal naman talaga na ang House at saka ang Senate ay busisiin talaga ang budget. At mayroon din naman talaga, halimbawa, senador yan si Senador Risa, marami namang mga mayors, governors na sumusulat sa kanya. Alam kasi na bilang senator, pwede siyang mag-amend, maglagay ng mga amendment sa budget para naman kung may halimbawa na lang, maalala natin nang na-elect si Leni Robredo, ang unang ginawa ni Leni Robredo, alam naman natin nung na-elect siyang mayor, hindi pa nga bumisita siya sa Senate. Nag-ikot siya sa mga kilala niyang senador. At pagbalik niya sa amin sa Naga City, natutuwa siyang in-announce. Sabi niya, may commitment sa atin si Senator ganito, yung atin daw yung Coliseum daw na tumutulo na, tutulungan na mailagay sa budget. Ina-announce niya. So ganun din siguro ang nangyayari diyan kay Senador Risa. May mga mayors, mga governors na humingi sa kanya na tulungan namang mapunduhan yung kanilang mga projects sa mga probinsya nila. At pagdating ng budget sa Senado, syempre nakikita yun, wala yan dun sa NEP. Ibig sabihin siguro yung mayor or governor hindi naman nailagay doon sa NEP. So lumapit siya ngayon kay Senador Risa para ito ang makatulong na maihabol naman yung hinihingi nilang project. Na ginawa naman ni Senador Risa as amendment sa NEP kasi wala doon eh. Pero hindi yun patago. Hindi yun insertion. Halimbawa, attorney, hindi rin lahat ng insertion sa BICAM ay masama. Hindi lahat Halimbawa, pagdating sa Senado ay kinat ng Senado dahil maraming mga senador na Duterte na pro-China. So kinat nila yung budget ng ating Coast Guard. So ang ginawa ng mga ibang senador na anti-China, pagdating sa BICAM, ibinalik yon. Ibinalik at pinalaki yung budget ng Coast Guard. That was called an insertion. Pero isang insertion na mabuti. Dahil nga kinata yan sa Senado, yung budget ng Coast Guard. Dahil nga doon sa mga pro-China na mga senador. Na pagdating sa BICAM ay ibinalik nila at dinagdagan pa ng konti. So meron mga insertions na positibo. Kaya hindi absolute yan. Ang sinasabi natin, ang masasamang insertions ay yung mga may anomalya. Mga insertions na katulad ng mga ghost project. Hindi naman kasi ghost yung dagdag sa Coast Guard. Pagdagdag yan sa budget nila, halimbawa pambili ng mga barko na gagwardyahan yung ating West Philippine Sea. That was also called an insertion. Dahil nga tinanggal sa Senado yung bahagi ng budget ng ating Coast Guard. Halimbawa lang, para lang hindi absolute. Without saying na karamihan sa mga insertions ay mabuti. Wala tayong sinasabing gano'n. Sinasabi lang natin, may mga ilang insertions na mabuti. Okay. So nasagot na natin yung na yan. Siguro naman sa Monday baka maglabas din ng additional na clarification diyan si Senador Risa kasi hindi naman aatrasin ni Senador Risa yan kasi hindi naman patago yun. Ang mahirap kasi yung small committee na hindi na transparent. Yun ang hirap. Hanggang ngayon. Yung nilabas ni Tonying, hindi yun
Hindi yun yung sa small committee. Saka maganda naman yung paliwanag ni ano doon eh. Sino bang nakita kong nag-comment na sa ganun? Si Attorney Jess Falses yata eh. Saka sabi niya, pwede ba yun kung mayroon kang insertions, bakit ka boboto ng no doon sa BICAM report, hindi ka pipirma? Diba? Parang nanginabang ka sa insertions tapos hindi ka pipirma doon, pagagalitan ka ng mga kasamaan mo, hipokrita ka naman. Correct. Diba? The fact na hindi siya pumirma doon, hindi siya bumoto doon sa BICAM report, ibig sabihin hindi siya kasama sa mga nagsingit doon, insertions doon. Kaya yon, ang layo. Kung yung binigay na listahan ni Tunying Taberna, mga amendments yon na power naman talaga yan ng House at ng Senate, na in-exercise lang na yan, ang power of the purse. Dahil, at yon ay public, hindi patago yun. Amendments yun na transparent yun. Ang mahirap na kasi yung mga mga patago na, ibig sabihin may mga na. Yan na yung nakadesign na dayain talaga eh. At ang mahalaga, kailangan i-check yung mga proyekto na yon. Tunay ba yon o ghost? No? Yun yung mahalaga. No? Okay, so tungkol sa pag-check na yan, Nald, maiba tayo ng topic. Yan sana yung ginagawa na ng Senado eh. Maganda na yung ginagawa ng Blue Ribbon. Talagang chine-check na nila kahit yung sarili nilang bahay. Ang problema, nag-comment si JB Ejercito. 5 daw silang senador na nag-iisip na sanang umalis sa majority. Kasi hindi nila nagugustuhan yung direksyon ng leadership ni Tito Soto at ni Ping Lacson na parang sinusunog pa ang sarili nilang bahay. Bakit naman sila pa mismo na presidente ng Senado at Senate President pro tempore, sila pa yung sumusunog ng sariling bahay? Mukhang hindi naman maganda yon. Kaya pinag-iisipan nilang umalis na sana sa mayorya. Sabi ni JB Ejercito yan, hindi niya naman pinangalanan yung 5. Ngayon, biglang nag-anunsyo si Senate President Soto na suspendido na muna until further notice ang mga Blue Ribbon Committee hearings. Mukhang hindi maganda ang naging reaksyon ng publiko dyan. Ako nga, nag-react na ako kanina bago tayo nag-live ngayon. Pero ikaw, Nald, ano bang reaksyon mo dyan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.